Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Misyonaryong Diosdado Sigado Hiling Jr., the Missioner of the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master Ben Directly Jr., King of all kings, Master Ben Directly Jr., Divine Grand Master Ben Madron Icleo I. Pizza 3 po ngayon, buwan ng Oktobre 2020. Ngayon mga kapatid, ipagpatuloy ko po ang pagsasalaysay sa inyo patungkol sa talambuhay ng aking Diyos, Divine Master Ben Directly Sr. noong kanyang kapanahunan. Nasalaysay ko na po sa inyo na noong 1957, habang nandun na nga siya sa kasama sa mga membro ng Caballeros de Rizal Agricultural Endeavors noong taong 1957, ay sa taon ding iyon, 1957, Pebrero 1957, ay isang matanda rin ang dumating sa bayan ng Mulabi na tinatawag na Papa Bin. Ang kanyang edad ay nasa edad 66 years old. Si Papa Bin ay bigla na lang dumating doon sa bayan ng Mulabi pagka Pebrero 1957 at nanggagamot sa mga may karamdaman doon. Mga karamdaman na inayawan na talaga ng mga doktor at mga taong nag-aantay na lamang kung kailan sila mamamatay. Ay kanyang ginamot doon na agad-agad rin gumagaling. Ginagamot niya ang mga may sakit doon, may karamdaman na inayawan ng mga doktor sa pamagitan lamang ng paghipo. Hinihipo lang niya, tinatouch healing lang niya doon kung saan yung karamdaman ng tao. At agad-agad mga kapatid, gumaling talaga ang mga karamdaman ng mga tao. At libo-libo ang lumalapit sa kanya araw-araw para papagamot sa kanilang mga karamdaman. At sa panahong iyon mga kapatid, ang bayan ng Mulabi ay natamaan ng tagtuyot. At nagkabitak-bitak na nga ang mga lupa, mga sakahan, mga taniman, palayan ng mga tao ay nagkabitak-bitak at hindi nga sila nakapagtanim ng palay dahil sa sobrang tagtuyot na naranasan ng bayan ng Mulabi. Kaya in-advise ng matanda na si Papa Bin na ilabas yung Santo Niño na rebolto na nasa loob ng simbahan at iikot iyon sa buong bayan ng Mulabi hanggang iparating doon sa bandang ilog. At pagdating doon sa bandang ilog ay ipaligo ang Santo Niño na kanilang iniikot. At yun ay sinusunod ng mga tao na nandoon nang binigyan niya ng advice. Sinusunod iyon ng mga tao. At pagkagawa nga niyon ng mga tao, at pagdating nila doon sa ilog, ay biglang nagdilim ang kalangitan. Nagdilim at bumuhos talaga ang malakas na ulan. At umabot iyon ng 3 araw ang buhos ng malakas na ulan. 3 araw, 3 gabi. Kaya nagkakaroon na sila ng maraming tubig at nakapagsimula sila na mag-araro sa kanilang mga palayan, kanilang mga sakahan. At natutuwa ang mga tao dahil sa pangyayaring iyon at naniniwala sila na si Papa Bin ay isang biyaya para sa kanila. Naniniwala sila doon at yun nga, nire-respeto nila si Papa Bin dahil nakakatulong ito sa kanilang mga pangangailangan, lalo na sa mga may sakit. Ngunit mga kapatid, mayroon pa ring hindi naniniwala sa kanya. Mayroon pa ring nagagalit sa kanya. Yung mga naiinggit sa kanya, lalo na yung mga dalubhasa, mga doktor na naiinggit sa kanyang ginagawa dahil nga nanggagamot siya sa pamagitan ng touch healing at agad-agad gumaling. Tuloy ang kanyang panggamot doon mga kapatid sa bayan ng Mulabi hanggang sa pinagdiskitahan na nga talaga siya. Kahit paano ang kanyang nagawa, noong nagka-grasya na ang mga tao, nagkaroon na sila ng masaganang ani dahil sa tulong ng matanda na si Papa Bin, ay bigla ring nagbago ang kanilang mga pag-uugali at hindi na pinansin ang matanda sa naitulong nito sa kanila. Hindi na nila pinansin at hinayaan na nila ito at hanggang nagkakaroon nga ng masamang balak yung ibang mga tao dahil sa inggit, dahil halos araw-araw pa rin may nagpapagamot kay Papa Bin doon sa Mulabi. Kaya nainggit yung mga dalubhasa
doktor, nainggit at pinapatay pa nga itong si Papa Bin doon sa bayan ng Mulabi. Kaya 3 bugoy ang sinuhulan para patayin si Papa Bin doon sa kanyang pamamahay. At nagawa nga nila itong patayin itong si Papa Bin. At sa pagpatay nila, para hindi madiscovery ng mga tao na pinatay siya, ay binaon nila ito. Binaon agad doon sa lupa, sa ilalim ng lupa. Naghukay sila, pagkapatay noon, naghukay sila at ibinaon nila ng 3 bugoy yung si Papa Bin na pinatay nila. At pagkalipas ng 3 araw mga kapatid, yung 3 bugoy ay masayang nagiinuman. Nagpulutan, nagkasiyahan sila, nagiinuman doon sa isang tindahan. At laking gulat nila dahil lumapit doon yung matanda na si Papa Bin na pinatay nila. Lumapit doon at humingi ng inumin. Pagkatagay ay ininom pa nga ito. Yung tagay niya, ininom. Laking gulat ng 3 at nagsipagtakbuhan yung 3 dahil nakita nila yung matanda na kanilang pinatay 3 araw nang nakalipas. Nagtaka sila, bakit buhay pa? Kaya nga nagsipagtakbuhan sila. Kaya yung mga tao na nakita sa kanila ay pinagsususpikan na sila nga sila pala ang pumatay sa matanda. At dahil doon ay hinuli sila ng mga pulis dahil nalaman man ng mga tao na ang pagkawala ng matanda ay dahil pala pinatay ng 3 bugoy na yun. At inamin naman yun ng 3 bugoy na sila nga ang pumatay sa matanda dahil nakonsensya rin sila sa kanilang ginagawa. Yun ang nangyayari doon mga kapatid. At bigla na lang nawala yung matanda doon na kahit nakita nila na nagpakita pagkatalipas ng 3 araw, bigla na rin lang nawala doon sa bayan ng Mulabi. At pagkawala ng matanda doon na tuluyan na, ay malaking trahedya ang umabot sa bayan ng Mulabi. Maraming sakit, maraming sakunada dumating at nagkamatay. Maraming kamatay na nangyari doon sa kanilang bayan ng Mulabi. At yun na ang pagpakita doon sa bayan ng Mulabi ni Papa Bin sa taong 1957 habang abala si Panginoong Divine Master Benedicto Jr. sa kanyang misyon din personally sa grupo ng Caballeros de Rizal Agricultural Endeavors. At sa taon din iyon mga kapatid, sa 1957 ay mayroon ring isang bin-isay ngipon na nanggagamot doon sa Barangay Mayahay, Buenavista, Agusan del Norte. Nanggagamot si bin-isay ngipon na sa taong iyon, 1957, ang edad niya sana ay nasa 22 or 23, ganyan ang pang-edad. Ngunit, yung bin-isay ngipon na nanggamot doon sa Barangay Mayahay, Buenavista, mga kapatid, ay pagtingnan ng isang tao ay nasa edad 12 pa lamang dahil maliit na bata at marumi ang damit, butas-butas ang damit, butas ang short pants. At pinagkaguluhan siya doon sa Barangay Mahayahay, Buenavista, Agusan del Norte. Pinagkaguluhan siya ng mga kabataan dahil sa namimigay ito ng candy at pira na hinuhugot lang niya dito sa kanyang bulsa. Na bulsa na butas naman. Butas ang kanyang bulsa, pinapakita niya ang kanyang kamay. At pagkatanggal, mayroon ng laman ang kanyang kamay na pira, candy. Binibigay niya doon sa mga kabataan. Pati itong mga matatanda ay nagtataka na rin dahil naisip nila kung paano ito namigay ng pira, gayong butas ang bulsa na kanyang kinukuot ba dito sa ilalim, kinukuha sa ilalim, butas ang bulsa. Ngunit pagkalabas ay may kindi na, may pira. Kaya nagtataka itong mga kabataan sa kanya, na mga kabataan at saka mga matanda, na ganun ang senaryo. At isang bata nga na lumpo mga kapatid, mula pagkabata hanggang lumaki na, lumpo ang bata niyon, ay lumapit sa kanya at humingi ng tulong na Bin, dahil Bin isang ngipon siya, sabi, Bin, gamutin mo naman ako. Nagmakaawa yung lumpo, nagamutin siya para makalakad na. At sinabi ni Bin, o sige, gagamutin kita, basta sundin mo ang lahat na i-instruction ko sa'yo. Sabi naman ng lumpo, o sige Bin, susundin ko lahat na iutos mo, basta gagaling lang ako, makalakad lang ako. Sabi ni Bin, o sige, sumayaw ka habang nagkakanta ako.
O kaya sumayaw yung lumpo. Kumanta si Bin Isay Ngipon, kanta siya ng kanta, yung lumpo ay gumulong-gulong, sumayaw na sa sahig ba, sa lupa, gumulong-gulong siya, ginawa niya lahat na klase ng mga diskarte na posisyon niya sa pagsayaw kahit lumpo siya para matuwa itong si Binisay Ngipon. At tuwang-tuwa naman itong si Binisay Ngipon habang nanonood. Yung namang mga tao na nakapanood ay nagulat sa pinagagawa ni Binisay Ngipon doon sa lumpo dahil nagsasayaw nga ito, nagsasayaw habang umaawit si Binisay Ngipon. At hanggang na masdan talaga ng mga tao na nanonood na yung lumpo na sumasayaw doon, mga kapatid, na puwit lang ang nilapat sa sahig, ay nagtaka sila bakit unti-unti na itong tumayo. Unti-unti nang tumayo hanggang ang inilapat na sa sahig ay yun ang mga paa niya. Habang nagsasayaw ang lumpo, hindi rin namalaya ng lumpo na paanan niya ang kanyang isinayaw. Kaya sayaw lang siya ng sayaw, hindi na niya namalaya na nakatayo na pala siya. Kaya laking gulat ng mga taong nanonood at laking tuwa na rin ng isang lumpo na yun dahil nakatayo na siya at nakalakad. At yun ang isang milagro na nasaksihan ng mga tao doon sa Barangay Mahayahay sa lungsod ng Buenavista, Agusan del Norte. Kaya dahil doon, libo-libo na naman ang lumapit kay Binisay Ngipon para magpapagamot. Libo-libo ang lumapit para magpapagamot. At araw-araw yun na ginagamot niya doon sa Barangay Mahayahay, Buenavista, hanggang nakarating iyon sa tainga ng doktor na mayor sa Buenavista na si Dr. Severino Silusta. Kaya dahil sa pangyayaring iyon, wala nang nagpagamot sa kanya doon sa kanyang klinika doon sa bayan ng Buenavista. Kaya inutusan niya, dahil siya man ang mayor, inutusan niya itong mga pulis na pinanguluhan ni Patrolman Ployran, si Froilan Urungan. Kaya itong si Froilan Urungan pumunta naman doon sa Barangay Mahayahay, Buenavista. At pagkaratingan niya doon, nakita niya isang bata pala ang nangagamot. At sinabi niya na ikaw pala ang nangagamot, na ikaw si Binisay Ngipon, ikaw ang nangagamot. Kaya dito kami, huhulihin ka namin, sabi ng pulis na si Froilan Urungan. Sabi naman ni Binisay Ngipon na si Panginoong Divine Master Benedicto Jr., o bakit? May dala ba kayong warrant of arrest para huliin ako? Sabi ng ganon. Kaya nagtaka itong mga pulis, bakit niya alam na ganon ang proseso na sa paghuli ng isang dapat huhuliin na kailangan ng warrant of arrest. Kaya sinabi lang niya na inutusan kami ng mayor na puntahan ka dito, huliin ka dahil nanggagamot ka na wala ka namang lisensya. Sumagot pa itong si Panginoong Divine Master Benedicto Jr. na si Binisay Ngipon na, bakit, ano bang nakita niyo sa panggamot ko? Wala naman akong mga materialis na ginagamit sa panggamot ko. Sabi naman ng pulis, basta Bin, sumama ka lang sa amin. Nagmamakawa na itong pulis na sumama ka lang sa amin dahil pag hindi ka sumama, papagalitan kami ng mayor. Kaya itong si Binisay Ngipon na si Divine Master Benedicto Jr. ay nawa na rin at sumama sa pulis. Pumunta doon sa bahay ng mayor, doon sa presinto sa bayan ng Buenavista. Pagkadating doon, laking gulat naman ni Mayor Severino Silusta dahil akala niya ang manggagamot na sinasabi ng mga tao na dinagsa ng libo-libong mga tao ay akala niya gwapo, malaking tao at malinis. Ngunit sa tingin niya, isa palang bata na maliit na payat pa, nasa 12 anyos ang edad, napakarumi pa ng damit at nanggagamot. Sabi niya, akala ko malaking tao at gwapo ang nanggagamot, hindi pala, isa palang bata. Kaya sabi niya, tinanong ni Panginoong Divine Master Benedicto Jr. itong mayor na, Mayor, bakit mo ako pinahuli? May nagawa ba akong masama? Sabi ng mayor, nanggagamot ka, wala kang lisensya. Tapos sabi ni Panginoong Divine Master Benedicto, hindi ako nanggamot. Ang ginawa ko lang, tumulong ako sa kapwa ko tao. Bakit, Mayor? Masama ba ang tumulong sa kapwa tao? Walang nasagot ang mayor. Nagtaka ang mayor sa talas ng pag-isip ng pagsagot ng isang bata na nasa 12 years old ang edad. Ngunit
tinuloy pa rin ng mayor ang kanyang desisyon na ipasok sa kulungan si Panginoong Divine Master Benedicto Sr. na si Binisay Ngipon. Kaya walang nagawa yung mga polis kundi pinasok nila doon sa kulungan ang bata na si Binisay Ngipon. Ngunit pagkapasok sa kulungan mga kapatid, ay dumagsa ang libo-libong tao doon sa kulungan at doon na mismo nagpagamot sa kulungan. Doon na ginamot ni Binisay Ngipon ang mga tao doon sa kulungan. Libo-libo kaya alos hinimatay si Mayor Severino Silusta sa kakasilos na wala nang nagpagamot sa kanya doon sa kanyang klinika. Doon pa dumiritso sa kulungan. Doon na nagpagamot yung libo-libong mga tao. Kaya nagdesisyon si Mayor na mahalos mamatay siya sa inggit. Kaya sabi niya, bitawan nyo na yan, pauwiin nyo yan. Bitawan nyo yan, ipalabas nyo sa kulungan, pauwiin nyo na. Dahil na ano man siya, parang napahiya dahil ang clinic niya walang tao, samantala ang kulungan maraming tao doon, nagpagamot yung mga tao. Kaya inilabas si Panginoong Divine Master Benedicto Sr. doon sa kulungan na si Binisay Ngipon. At pagkalabas niya ay dumiretso agad siya doon sa Barangay Rizal, Buena Vista. Dumiretso siya doon sa Barangay Rizal. At pagdiretso niya doon, sumama itong libo-libong mga tao, sumama sa kanya doon sa Barangay Rizal. Parang prosesyon ang nangyayari mula sa bayan ng Buena Vista patungo doon sa Barangay Rizal. At pagdating la doon sa Barangay Rizal, ay gutom na itong mga kabataan na sumama, mga tao sumama, ay nadatnan nila doon sa tindahan ni Marcial Distresa. Doon sila nakarating. Kaya sinabi ni Panginoong Divine Master Benedicto na si Binisay Ngipon na hihingi ako sa iyo ng mga pagkain, tinda, dan dyan sa tinda mo. Nagtaka itong si Marcial Distresa, bakit hindi siya nakatanggi at pinamigay niya yung tinda niya ng mga pagkain, halos lahat. Siya pa ang mismo ang namigay. Nagtaka siya, bakit hindi niya natanggihan. Kaya pinamigay niya doon sa mga tao, pinamigay niya yung tinda at naubos na lahat na paninda niya, pamimigay sa mga tao na gutom. At nabigyan naman lahat ng mga tao na sumama. At doon dinagsa naman ng mga tao ang Barangay Rizal, Buena Vista dahil sa pagpapagamot nila kay Panginoong Divine Master Benedicto Sr. Hanggang isang araw nga, sinabi ni Panginoong Divine Master Benedicto Sr. na pupunta siya doon sa bundok ng Rizal dahil mayroon silang kukunin na isang kaba na ginto. Kaya tuwang-tuwa itong mga tao na ginto, kukunin natin. O sabi ni Panginoong Divine Master Benedicto Sr. na si Binisay Ngipon na panahon pa yun ng hapon na inilibing doon at kukunin natin. Kaya pumunta sila doon sa bundok ng Barangay Rizal. At sa tuwa nga nitong mga tao na mga maskulado, mga malaking tao, ay naalsa pa nila si Panginoong Divine Master. Nag-aagawan sila sa pag-aalsa kay Panginoong Divine Master Benedicto Sr. na si Binisay Ngipon dahil sa tuwa. Ngunit laking gulat ng mga maskuladong tao dahil hindi nila kayang maalsa. Hindi nila kaya sa sobrang bigat. Hindi nila kayang maalsa. Kaya sinabi ni Panginoong Divine Master Benedicto na si Binisay Ngipon na ito na lang payat, dito na lang ako sasakay sa abaga ba dito sa balikat. Dito na lang ako sa payat na tao. Dito lang ako sa sakay dahil hindi niyo ako kayang alsay. Nagtatawanan itong mga malaking tao, maskuladong tao dahil sila nga daw hindi nila kayang alsahin. Paano na yung payat? Ngunit nang dinampot na siya ng payat, nilagay dito sa balikat, parang papel lang na dinampot at ang bilis pa lumakad nitong payat na parang walang dinadala. Samantalang yung mga maskulado hindi nga nila nagawang alsahin. Kaya napailing na lang itong mga maskulado. Tuloy sila sa paglalakad hanggang nakarating sila doon sa bundok na sinasabi ni Binisay Ngipon na si Panginoong Divine Master Benedicto Sr. na doon hahanapin yung isang kahon ng ginto. Kaya hinanap nila, grupo-grupo sila sa paghukay doon sa bundok hanggang isang araw, 2 araw, 1 linggo, 3 linggo, 4 na linggo. 1 buwan na lang mga kapatid. Hindi nila nahanap. Kaya yung iba nagsipag-uwian na, nagmumura na nakalaban nila nandyan wala naman pala. Kaya nagmumura na, nagalit na yung iba. Samantalang iba naman natili. Yun namang iba natili, ang nasa isip nila na pag mahanap nila, yayaman na talaga sila dahil isang kahon na ginto ang kanilang hanapin. Hanggang nahanap nga mga kapatid yung isang kahon na pinahanap ni Panginoong Divine Master Benedicto Sr. 1 buwan sila mahigit doon na naghahanap, naghuhukay. At
sa excited ng mga tao ito ay inautusan na nila si Panginoon Divine Master Benedictor na buksan yung kaban, yung kahon, buksan dahil excited na sila makita yung ginto. Ngunit ang laman ng isip nila at puso ay iba na, ang kayamanan na sila ay yayaman dahil sa ginto na yan. Ngunit nang binuksan mga kapatid yung kaban, yung kahon, laking gulat ng mga tao na natitira na nandun dahil pagbukas nito ay walang laman at ang laman nito ay putik. Putik ang laman na napakabaho, umalingis nga sa sobrang baho. Kaya itong mga tao ay sobrang galit. Galit ang kanilang naramdaman at pagmumura, panlalait na ginawa nila kay Panginoong Divine Master Benedictor bilang isang binisang ngipon. Minumura nila, pinagalitan nila at iniwan pa nila doon sa bundok at sabay-sabi na pinaasa na lang niya ang mga tao, niluloko niya ang mga tao na sumama doon sa bundok para kumuha ng ginto. Ngunit ngayon pala wala, isang putik ang nakuha na napakabaho kaya iniwan pa nila ito doon. Wala nang umalsa kay Panginoong Divine Master Benedictor, pababa, pabalik, pauwi. At mangilan-ngilan na lang ang sumama sa kanya, naniwala sa kanya. Ilang tao na lang ang naniwala sa kanya na kanyang pinagsasabi na totoo. At doon napailing si Panginoong Divine Master Benedictor na si binisang ngipon at humangad, tumingin doon sa langit. Sabi niya, ito pala ang klase, ang uri ng tao na kanyang tinutulungan, na tinutulungan niya ng taos puso na gumaling sa lahat ng nilang karamdaman, ngunit ipinagpalit lang pala siya sa isang ginto. Yun ang kanyang sinabi habang nakatingin doon sa taas. Ipagpalit lang pala ako nila sa ginto. Yun ang kanyang sabi. Dahil hindi nakita ang ginto na kanilang hinahanap, iniwan na nila ako. Yun ang kanyang sinasabi. At yung mga tao na sumama sa kanya doon ay puro yun mga pasyente niya, puro yun may mga karamdaman na ginagamot niya na lunasan sa kanilang mga karamdaman. Ngunit iniwan na siya dahil lang sa ginto na hindi na nila na kamtan. Yun mga kapatid, ang isang aral na ibigay ko sa inyo. Yung mga membro ng mga members ng Robinian, ng members ng mga PBMA Incorporated. Ganyan ang nangyayari ng mga tao na dahil sa kayamanan na ipinagsasabi ni Panginoong Divine Master Benedictor na igantimpala niya sa mga tao, ay wala namang kayamanan na ibigay na gantimpala, ay iniwan na siya. Umalis na sila sa asosasyon ng PBMA at umalis na sila, hindi na nagpatuloy sa pagiging Robinian dahil nga ang akala nila ang kayamanan na pinapaasa ni Panginoong Divine Master Benedictor ay hindi nila nakamtan. Ngunit sasabihin ko sa inyo mga kapatid ko na ang tunay na kayamanan na maipamahagi ng Diyos sa inyo, sa atin, ay itong sinasabi ko ngayon, itong history na sinasabi ko ngayon, itong history ng aking Diyos, Divine Master Benedictor. Ito yung isang kayamanan na hindi talaga mananakaw mula sa inyo kahit sino pang tao dito sa buong mundo. Hindi ito mananakaw mga kapatid. Itong kaalaman na nandito ngayon sa isipan ko, hindi nyo ito kayang nakawin. Hindi nyo ito kayang nakawin. Ngunit kaya kong i-share sa inyo ito para naman kayo magkakaroon din ng kayamanan na ganito, na gaya ng kayamanan na ito. Ito yung tunay na kayamanan ng mga kapatid. Ito yung tunay na ginto na hindi kayang nakawin ng kahit sinuman. Ang kaalaman mga kapatid. Ang kaalaman. Dahil ang kaalaman, ito yung magtuturo sa iyo kung paano iligtas ang sarili mo. Hanggang dito lang mga kapatid. Magandang umaga ulit sa inyong lahat. Nagpasalamat ako sa aking Diyos, Divine Master Benedictor, King of all Kings, Master Benedictor, Divine Grand Master Benedictor, sa lahat ng mga makita at hindi makita, sa inyong lahat ng mga nag-subscribe sa YouTube channel kong ito. Tandaan nyo talaga, ang kayamanan ay ang kapangyarihan. Ang kalaman ay ang tunay na kayamanan. Itong history na ito yung tunay na kayamanan. Na kapag matutunan nyo ito, hindi ito mananakaw kahit sinuman. Dahil ang tunay na tauhan ng Diyos ay alam ang history ng kanyang Diyos. Magandang umaga uli sa inyong lahat.